Magandang umaga po sa inyong lahat, mapagpalang umaga po sa ating lahat. At samahan niyo po ako na basahin sa Psalms 5 verse 7. Sabi po rito, "But I, by your great love, can come into your house in reverence and bow down toward your holy temple." At sa Matthew 22, verse 37, "And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Amen. Tunay nga na now is the time. Sabi nga, this is the time to seek His face, to seek His will, to know Him more, to worship Him. Now is the time. Kaya sama-sama po tayo na lumapit at patuloy na sumamba sa ating Panginoong Diyos na may pagpapakumbaba. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glorify Him.
I confide in you through all my darkest moments. Yes, Lord. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to be my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to be my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus is yours, nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord? Yes, Lord, salamat Panginoon sa nakita mo Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
Lord. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal, Panginoon, ay binibigay mo, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord. Salamat, Lord, sa strength, Lord, na patuloy, Lord, na binibigay mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace, Lord. Without your grace, Panginoon, hindi namin magagawa, Panginoon, na tumayo, Panginoon, na lumakad, Lord God, at humarap, Panginoon, sa bawat umaga, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord. Come on, church, let us worship the Lord. Let us adore Him, exalt His name. Yes, Lord Lord, to do your will, God. Help us to obey your word at mamuhay, Panginoon, sa iyong katwiran, Ama. Salamat, Lord. Touch our hearts, God. We want to serve you faithfully, Lord. Give us enough strength, Panginoon, na humarap, Lord, sa bawat suliranin namin sa aming buhay, Panginoon. Heal us, Lord. Heal our heart, Panginoon. Heal our mind, Panginoon. Heal our soul, Panginoon. Heal our body, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming kagalingan, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Lord. Let the heavens open wide for us, Lord God. Let your kingdom come, Lord. Let your will be done on earth as it is in heaven, Lord God. We praise you, Lord. We adore you. We exalt your name, O God. We magnify you, Lord. We love you, Lord God. We want you, Lord. We need you, Lord God. We bring back all the glory, all the praises, all the honor, Panginoon, to you, our mighty King, our Jehovah, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Dr. Miles Monroe remarked, "When you need to overcome a crisis, it is time to look to the overcomer." During this present time, all of us face challenges, overwhelming trials that seem to rob our peace and joy, and sometimes even our sanity. We experience physical and mental exhaustion. At sa mga pagkakataon po na napapagod tayo, natatakot, sino nga ba yung tinitignan natin na magbibigay sa atin ng tulong, ng pag-asa, ng mga payo para po mapagtagumpayan itong mga pagsubok na ito? As citizens of God's kingdom, we ought to look to the overcomer, our King and Savior, who will definitely give us victory every time our faith is being tested. He has given us the keys to overcome each crisis. Kailangan lang alamin, syempre, at gamitin natin ang mga susi na ito. A blessed Sunday, JFBC family.
I want to thank Pastora Susan for giving me this platform to share God's fresh manna for all of us today. Let us pray. Father God in heaven, in the name of your Son, Jesus Christ, we glorify you, we worship you, Lord, this day. And we acknowledge, Lord, that apart from you, we can do nothing. So, Lord, we choose to obey you. We choose to hold on to your promises, Panginoon. And Lord, as we receive your word today, dalangin ko, Lord, na buksan namin ang aming spirito, Panginoon, upang magkaroon ito ng buhay sa aming pong puso, sa aming spirit, at mamunga ito, Lord. Matransform kami, Panginoon, at matransform din yung ibang mga tao sa pamamagitan namin. Salamat, Lord. Patuloy kang maluwalhati at maiparangalan, Panginoon, sa aming pong mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. So, tunay po na ang Diyos ang may-ari ng langit at lupa. Isang katotohanan po na talagang pinangahawakan ko at napatunayan kong totoo. So, siya rin po ang may-ari ng ating buhay, syempre, ating pamilya, lahat ng ating tinatangkilik. So, walang dapat pong maitaas sa umagang ito kundi siya. Amen? So, ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay Rising Above Crisis. How kingdom citizens should respond to adversities. Ayan po, so 2 or 3 weeks ago, nagtatanong po ako sa Panginoon kung ano po yung mensahe na gusto niyang iparating sa atin ngayong umaga. At dito niya nga po ako danala. Noong una po, medyo hesitant ako kasi nga, sabi ko parang halos everyday naman naririnig natin sa daily live stream, no, yung patungkol sa overcoming challenges, ano ba yan? Surviving and thriving in the midst of adversities. So, yun. Pero alam ko po na may plano ang Diyos kung bakit ito pa rin po yung gusto niyang ibigay sa atin. Naniniwala po ako na may mga bago siyang kapahayagan sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Maging bukas lang po ang ating spirito sa pagtanggap sa kanyang mga salita. Amen? Hayaan niyo po munang ibigay ko sa inyo yung definition of crisis. So sabi po sa Merriam and Webster, crisis is an emotionally stressful event or traumatic change in a person's life. Ito po yung mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin inaasahan at napaghandaan. At dahil nga po doon, nasusorpresa po tayo. At nakakaramdam tayo ng anxiety o pagkabalisa. Natural naman po yun na makaramdam tayo lalo na yun nga, nasorpresa tayo sa pangyayaring yun eh. Pero po, ang maganda po sa atin na may Diyos at Panginoon na may-ari ng langit at lupa, the Almighty God, kayang-kaya po nating pagtagumpayan yung mga pagsubok na yan. Alam niyo po, there are 2 general classifications of crisis. Ito po yung tinatawag na global and personal crisis. Pero po, bago po ang lahat, gusto ko po munang i-discuss yung globalization. Ito po, bibigay ko sa inyo yung definition. Globalization is a modern term that describes the collapse of the many barriers between nations such as distance, culture, trade tariffs, and access to global communication. So, ang ibig sabihin lamang po nito, ang globalization ay ang pagkaguho o pagbagsak o pagkaalis ng mga harang, no, na mga balakid sa pagitan ng mga bansa. Paano po nangyari yon? Paano po naalis yung mga balakid? Anong ibig sabihin nito? Di ba po, dati napakahirap pumunta sa iba't ibang panig ng mundo? Nung unang panahon, di ba, inaabot ng taon. Ngayon po, from the Philippines to France via direct flight po ito 6 to 7 hours lang makakarating ka na ng Europe. So ganun na po. Naging posible po ang globalization because of the emergence of advanced technology. Diba po? Ngayon, dahil sa globalization, mas naging bukas ang mga bansa sa pakikipagrelasyon po sa isa't isa. So yun nga po, yung iba, wala ng visa, pwede ka na makapunta anytime sa kanila. As long as may return ticket ka. Ayan.
Tapos, mas madali na tayong mag-aral ng mga kultura nila. Available yan sa cyber technology, no? Yung mga free tutorials ng iba't ibang languages. Even yung mga cuisines, different cuisines, naluluto na rin natin ngayon. Tapos yung mga ingredients, available na dito sa Pilipinas. Anytime na gusto nating kumain ng Japanese, Korean, or European cuisine, available po sa market yung mga ingredients. Kasi nga nagkaroon ng globalization. Nagkaroon yung mga bansa, put up po sila ng organizations para po talagang mapalakas yung pakikipagrelasyon natin sa isa't isa. So, yun po yung kagandahan ng globalization. Nagkaroon po ng interdependence of nations. Ano pong ibig sabihin yan? So, tayo po, yung mga produkto na meron tayo, ini-export po natin sa ibang bansa. At yung mga produkto naman po na wala tayo, syempre, i-import po natin sa ibang bansa. So, kagaya ngayon, dependent po tayo, di ba? Dependent tayo sa Middle East, sa Russia, pagdating sa oil. At sa Ukraine, dependent po tayo pagdating naman sa wheat kasi sila po ang isa sa top exporters ng wheat sa buong mundo. Ang problema po sa globalization, kapag meron lang isang bansa na nakakaharap ng krisis, hindi po pwedeng hindi tayo maapektuhan. Just like what is happening right now. Bigyan kayo ng halimbawa. Yung COVID-19, nag-umpisa lang siya, diba, sa isang city sa Hubei province sa China. So, dahil po sa globalization, sa easy access po sa mga bansa, ang bilis pong kumalat ng COVID. Yung epidemic, naging pandemic. Yan po, ang epekto ng globalization. Yan. Kaya ngayon po, hindi lang po sila yung namumroblema dun sa virus, kundi buong mundo lahat apektado. Kahit yung saradong-saradong bansa, yung North Korea, pinasok na rin ng COVID. Kasi nga, merong globalization. May easy access na tayo sa isa't isa. Tapos, isa pang bagay, yung sinabi ko kanina, yung sa Russia, we are dependent sa kanila pagdating sa oil at sa wheat naman sa Ukraine. So, dahil sa ongoing tension dun sa, hindi lang tension, war na. So, sa ongoing war doon, syempre, nag-stop yung kanilang pag-export ng langis at ng trigo. So, ang nangyari po, lahat tayo apektado. At alam ko pong hindi lang akong nakakaramdam nito bilang may-ari po ng maliit na food business. Talagang ramdam na ramdam ko po ang epekto ng krisis na ito. Yan po, kaya kahit malayo sila, di ba? Feel natin nung una parang malayo naman yan eh. Hindi tayo maapektuhan yan. Pero hindi eh. Talagang nagkaroon ng domino effect. Tapos yun, bukod pa doon sa mga krisis na kinakaharap natin, kagaya ng COVID at ng Russo-Ukrainian War, meron pang mga natural disasters na tayo kinakaharap. Ano yan, yung mga bagyo, earthquakes, mudslides, tornadoes, tsunamis. And these phenomena are beyond our control. Diba? Pag nagsabay-sabay lahat yan eh, sunod-sunod, diba? Parang wala tayong pahinga. So yan po, itong ano na to, no, sa pandemic, ang dami pong nawalan ng negosyo, ng trabaho, and worst, buhay, mahal sa buhay. Yung iba na wala sa katinoan. So nabalot ang mundo ng takot at pagkabalisa. Tapos yun nga, may war pa, tapos may mga personal issues ka pa. Lahat tayo talagang sobrang apektado. Alam niyo po, pag itong global crisis hits an individual, its effects will become his or her personal crisis. Diba? Kapag nawalan ka ng trabaho o mahal sa buhay dahil sa global crisis, ito po ay magiging personal crisis mo. Syempre, ikaw mismo apektado eh. So, yun po ang nangyayari ngayon. Patong-patong. May isang ama may isang tatay doon sa news. Alam ko, napanood nyo rin yun. Diba dahil sa wala siyang trabaho, na-depress siya. Tapos ang nangyari, pinatay po niya yung mag-iina niya. Napakabait daw po nung tatay na yun.
Talagang hindi niya kinaya yung turmoil sa kanya. Kaya kung iisipin natin yung global crisis, isama natin yung existing problems natin, kagaya halimbawa ng mga mahal sa buhay natin na may sakit, yung financial problems natin, tas meron pa tayong mga hindi maisukong personal issues, it will be too much for us to handle. Pero tandaan po natin, the kingdom is never in crisis mode because the king is bigger than any crisis that has ever happened, will ever happen, or is happening right now. He knows what to do. Ito po ay isang napakagandang balita sa mga mamamayan po ng kanyang kaharian. Yan po ay ayon kay Dr. Miles Monroe. Dapat lang, sigurado tayo syempre that we are kingdom citizens. Paano natin malalaman na tayo nga ay bahagi ng kanyang kaharian? Simple lang. Diba, sabi ni Pastor Wilson sa ating discipleship, ang hari ang nasusunod dapat. Hindi dapat mabali ang salita ng hari. So kung mahal natin ang hari natin, mamahalin po natin kung ano yung gusto niya, yung mga bagay na makakapagpasaya sa kanya, at kamumuhian po natin yung mga bagay na ayaw niya, kagaya po ng kasalanan. So kung tayo po ay part ng kingdom ng Panginoon, dapat po hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Last time po, we received a fresh revelation from God through our mentor, Pastor Wilbert Putial. Sabi po niya, napakaganda po nito. Ang kasalanang hindi hahantong sa kamatayan ay yung kasalanang hindi ipinagpapatuloy. Now, ang tanong ko po, meron pa po ba tayong mga kasalanan na ipinapasuko na ng Panginoon pero hanggang ngayon hindi natin masuko-suko? Well, wag po tayong mag-expect na tayo po ay makakaranas ng protection ng ating hari sa panahon po ng krisis. Alam niyo po, hindi naman ibig sabihin ito na hindi ka na magkakasala. Siyempre, may mga kahinaan tayo. Pero ibang usapan kasi kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan. Dahil ito ay tiyak na hahantong sa kamatayan. Huwag po nating hayaang mawala yung gift ni Lord na eternal life para sa atin dahil sa kasalanan na ipinagpapatuloy po natin. If the Lord is the King of our lives, we are assured of His protection and of His victory over every crisis. Jesus said in John 16:33, "In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." So nung tanggapin natin ang Panginoon, hindi po niya ipinangako na crisis-free life para sa atin. Ang ipinangako po niya ay victory over every crisis. Sabi dito, we will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So tayo po ay more than conqueror. Kaya we are assured na mapapagtagumpayan po natin lahat ng pinagdadaanan natin ngayon. Praise God. So what crisis are you facing right now? Loss of a job or a property? Negosyo? Sudden death of a loved one? Illness? And other personal issues? Assault or harassment? If you allow Him to convert your crisis into an opportunity for growth and grace, you will be able to bring a little more of the kingdom of heaven to this disillusioned, worn-out world. That is according to Dr. Miles Monroe. Hayaan po natin na itong mga krisis na to ay maging opportunity para po tayo po ay lumago, no? Tayo po ay ma-maximize po yung ating full potentials at maibaba po natin yung kaharian ng Lord dito sa lupa. Alam ko po na bawat isa sa atin gagamitin talaga mightily ng Panginoon para po yung ating pong sphere of influence ay makaranas ng langit sa panahon po ng krisis. Amen po ba? Are you willing to be used by God during this time of crisis, after crisis?
Amen. Sama-sama po tayo. So, ito po yung mga effects of crisis. Hindi ko na po i-discuss further ito dahil alam ko naman po na self-explanatory. So, ayan po, fear, trauma, depression, despair, frustration, anxiety, loneliness, worry, hopelessness. Ito po yung pinaka-nakakatakot pag yung pag-asa na yung nawala. Dahil kapag yung pag-asa nawala, dito na po nagkakaroon ng mga insanity, depression, yung iba nagsusuicide. So, maging aware po tayo. Tapos ito, we can be consumed by any of the following states of mind. A sense of abandonment, feeling natin, wala tayong kasama, mag-isa lang tayo sa battle. A sense of loss, Lord, saan ba ako mag-uumpisa? Paano na to? A sense of death, parang feeling mo anytime, mamamatay ka na kasi nga napaka-delikado, napaka-uncertain ng mga bagay-bagay. An urgency for survival, pakiramdam mo talagang parang wala ka nang tatakbuhan, ito na, wala ka ng pag-asa. So, nabubuhay ka na lang to survive and not to thrive. Ayan po. Tapos, itong mga fearful people na ito, ang initial response talaga nila sa crisis ay may mga tao po talaga na instead po na lumapit sa Panginoon, dahil nga sobrang pagkabagot nila, frustration, nakakakommit sila ng abuse. Madalas, yung mga kasama sa bahay, syempre, yung una nilang nagiging biktima, anak, asawa. Yan, physical, psychological, verbal abuse. Yung iba po, para ma-meet yung needs, nagko-commit ng crime. Diba? Magnanakaw, manloloko ng tao. Tapos, domestic violence. Dahil nga sa depression, nagkakaroon ng sakitan sa bahay. At yung substance abuse. Para maka-escape sila sa reality, nag-turn sila sa drugs. At ang hindi nila alam, syempre, itong mga negative responses na to, ay talagang magkikreate ng mas marami pa o mas malalim pang mga krisis sa buhay nila. Syempre, kapag nag-commit ka ng crime, ano bang kapalit nun? Pwede kang makulong or pwede kang mamatay. Ayan po, napakarami, patong-patong. Pero, alam po natin na pag tayo po'y nasa Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Ayan po, napakaraming uncertainties, kagaya nga na sinabi ko kanina. Until now nga, nagmutate pa rin yung virus. And nobody knows exactly what to do. Kahit sa giyera, di ba, hindi rin alam ng NATO at UN ang tamang response. Kasi may threat na ibinigay ang Russia kapag nakialam sila. So yung mga decision ngayon, nakabase lang siya sa theories, puro experimentation. Even yung vaccine natin, di ba? Sino ba naman talaga ang nakakaalam ng eksaktong epekto ng vaccine sa atin? I'm not against yung vaccine. Actually, na-receive ko na yung booster ko. Yun. So, ang sinasabi ko lang ay talagang sa Panginoon lang tayo kakapit sa panahon ngayon. Dahil wala po talagang kasiguruhan ang lahat ng bagay. Isa lang ang sigurado, ang anak po niya ay protected ng kanyang banal na dugo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. So, ano po ba ang root cause ng crisis? Alam niyo po, global man yan o personal crisis, isa lang ang root cause niyan. Ito po ay tinatawag na greed. When the people in charge become greedy, they plant the seeds for the collapse of the very economic system they think they can use to their advantage. A greedy person will do everything to get what he wants. Ito po yung isang masakit na nangyayari ngayon. Yung mga nasa posisyon po, mga political leaders, yung mga nasa business, sila po yung nagke-create mismo ng mga seed o nagtatanim ng seed para po mag-collapse yung economy natin. At mag-depend po tayo sa kanila, sa mga solusyon na sila din yung gumawa para pagkakitaan, ano? 'Di ba? Sabi nung iba, yung mga conspiracy theory, kaya lang daw kinreate yung virus. Kasi nga para makontrol daw, di umano ng China, yung buong mundo. Tapos, ito namang mga UN, may connivance daw between the pharmaceutical companies na mag-create ng vaccine para kumita sila. So, greed.
Greed. Hindi natin alam kung totoo yung mga conspiracy theories na yan. Pero everything is anything is possible, 'di ba? Parang pwedeng totoo. So yun, ang importante lang dapat sigurado tayo sa kung ano man yung mga pinangahawakan nating truths. Ayan po. So greed is the mismanagement of resources for personal benefit coupled with a disregard for the benefit of others. Greed is when you want more than you need at the expense of everybody else. Kapag gusto mo raw ng isang bagay na higit sa kailangan mo, greed na po yan. At the expense of everybody else. Yung tipong kailangan makuha mo yung isang bagay kahit may matapakan ka pa, kahit may maagrabyado ka pa. Yan po ang tinatawag na greed. Greedy people don't care who gets hurt. They just go after what they want and don't concern themselves with other people. They see an opportunity to acquire more money, greater status, and further pleasures, and they charge ahead in pursuit of their selfish goals, regardless of how many people they have to trample on in the process. Naniniwala po ba kayo dito? Yung mga tao na minsan pinagkakatiwalaan natin, sila pa yung nagsasamantala sa atin. Yung mga taong dapat na nagpo-protect sa atin, sila pa yung nagnanakaw sa atin. Kaya nga may COVID Kaya may war. Kaya nga ang lala ng kahirapan dito sa bansa natin. Dahil may mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Ang daming nagsasamantala kahit sa gitna ng pandemya. 'Di ba? Maraming hindi nakatanggap ng ayuda. Bakit? Kasi alam na naibulsa ng ibang politiko. Ayan. So yung iba naman na nasa business, nagsamantala, sobrang nagkaroon ng overpricing sa mga PPEs. Nakakalungkot po. Nakakalungkot talaga. Ayan, kaya din may climate change. Kasi ang daming illegal loggers na pera lang ang gusto. Na walang pakialam kahit mag-cause ito ng baha, ng pagkasira ng environment natin. At kaya rin may broken families dahil sa greed. Isipin mo may asawa ka na, pero gusto mo pang kunin yung asawa ng iba. Gusto mo pang angkinin. So, di ba lahat ng krisis na meron tayo ay dahil sa greed. Isa pa, nainggit ka. Ngayon, meron ka naman cellphone, pero gusto mo more than what you need dahil nakita mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo na meron siya nito. So, kahit hindi mo kailangan, syempre, uutangin mo para makabili ka ng isang gadget or appliance na meron yung kaibigan o kakilala mo. Yun po, nag-uumpisa na yung crisis dun, tas hindi mo pala kayang bayaran. So, yun po ang root cause ng crisis, global man o personal, greed. Sabi dito, just a handful of greedy people have caused a tidal wave of grief for others. Ilang mga swapang, sugapa, gahaman na tao lang ay pwede pong mag-create ng tidal wave daw of grief sa ibang mga tao. Tama po, di ba? Sipin nyo, sino bang may pakana ng mga virus na yan? At ilang milyon yung naapektuhan, ilang milyon yung nawala ng mahal sa buhay. Na hanggang ngayon po, yung iba hindi pa makaget over, syempre, madali bang kalimutan yun? Ako nga po, 3 mahal na kaibigan ang nawala dahil sa COVID. Isang pinakamamahal na tito. Masakit po yon talaga. Dahil lang yan sa kaggawa ng ibang mga tao na gahaman po sa pera at kapangyarihan. Ito po, ano po ba yung key? Dito na tayo to overcome a crisis. Yan. Religious people look for miracles. When a crisis comes, they want God to take care of them without any effort on their part. Sila po ay mga tamad. Gusto nila magic supply at dali-daling relief from their trouble. Yan po yung mga religious people. And we are not religious people.
We call ourselves kingdom people. Kingdom people are different. We are different. Kingdom people understand how authority works. They have a daily relationship with the king. Amen po. Araw-araw tayo nakikipag-communicate sa hari natin. And we have been given the keys to overcoming every crisis that God allows to test us. Ano ba itong mga keys of the kingdom na ito? These are foundational truths that you need to live by if you are going to build your house on a foundation that is firm enough to withstand every storm or crisis. So these are foundational truths that can only be found in the Word of God, in the Bible. So napakapalad po natin dahil lahat po ginagawa ng ating pastora, ng ating mga leaders, para po patuloy tayong makatanggap, makareceive mula sa Panginoon ang foundational truths na magagamit po natin bilang foundation natin sa ating buhay, sa pagtatayo ng ating pamilya, ng ating iglesia, na mapapagtagumpayan po kahit anong storm o crisis pa ang dumating. Kaya wag po tayong magagalit, mga anak. Kung sa palagay niyo napupuwersa kayo na magbasa ng Bible, umattend sa youth, umattend ng mentoring, lahat po yan ay ginagawa po naming mga magulang para po sa kabutihan ninyo. Because we know na kailanganin po nyo to sa mga darating na araw. No? Kaya yun, tanggapin natin ng maluwag. Gagawin na rin lang natin. Magbabasa na rin lang tayo ng Bible. A-attend na rin lang tayo ng small group, ng discipleship, ng youth fellowship. Gawin na po natin ang bukal sa ating puso. At ganun din naman po sa ating mga magulang. No? Alam ko po napaka-busy natin. Pero embrace natin yung every opportunity na binibigay po sa atin ng ating mahal na pastora para po tanggapin yung mga pahayag ng Panginoon. Ayan po, balikan natin. Let's revisit the life of Joseph. So Joseph was the favorite child of a wealthy father. Alam po natin yan. Si Jacob or Israel. Because of jealousy, his brothers sold him to the Midianite merchants. Yan, dahil nga nagselo sila, tapos feeling nila ang yabang ni Joseph. Dahil sa nanaginip si Joseph, di ba, na lahat sila ay nagbabow down daw sa kanya. Kaya, binenta nila siya. Tapos, ito namang Midianite merchants, binenta siya kay Potiphar, and he became in charge of his household and his possessions. Tapos, after that, kumbaga, inano siya nung asawa ni Potiphar, he was imprisoned dahil dun sa accusation ng asawa ni Potiphar dahil nga hindi siya nag-give in dun sa panunukso ng asawa ni Potiphar. At the prison cell, he interpreted the royal officials' dreams. Tapos noon, he was brought to the palace and interpreted Pharaoh's dreams naman. And then he was appointed as governor of Egypt. Hindi ko na po babasahin yung buong storya kasi napakahaba po. Pero ito na lang po yung babasahin ko. Yung interpretation po ni Joseph dun sa dreams nung Pharaoh. So Genesis 41:26-43. Sabi ni Joseph, the 7 good cows are 7 years, and the 7 good heads of grain are 7 years. It is one and the same dream. The 7 lean, ugly cows that came up afterward are 7 years, and so are the 7 worthless heads of grain scorched by the east wind. They are 7 years of famine. It is just as I said to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt, but 7 years of famine will follow them. Then all the abundance in Egypt will be forgotten, and the famine will ravage the land. The abundance in the land will not be remembered, because the famine that follows it will be so severe. The reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms is that the matter has been firmly decided by God, and God will do it soon. And now let Pharaoh took
look for a discerning and wise man and put him in charge of the land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take a fifth of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. They should collect all the food of these good years that are coming and store up the grain under the authority of Pharaoh to be kept in the cities for food. This food should be held in reserve for the country to be used during the 7 years of famine that will come upon Egypt, so that the country may not be ruined by the famine. The plan seemed good to Pharaoh and to all his officials. So Pharaoh asked them, "Can we find anyone like this, one in whom is the Spirit of God?" Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you." So Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the whole land of Egypt." Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command, and people shouted before him, "Make way!" Then he put him in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh said to Joseph, "I am Pharaoh, but without your word, no one will lift hand or foot in all Egypt." So makita natin na ang susi po sa pag-overcome ng crisis nung panahon ni Joseph at maging sa kapanahunan natin ngayon ay tinatawag na key of management. So the only way out of the trouble we are in is through righteous and wise management through God. Sabi dito, management is the effective, efficient, correct, and timely use of another person's property and resources for the purpose for which they were delegated, with a view to producing the expected added value. So, management po ay management is the key to overcome the crisis. Nung panahon ni Joseph at maging sa panahon natin ngayon, tandaan po natin ang original design sa atin ni Lord talaga ay maging managers ng kanya pong creation. Take note ha, managers, hindi po owners. At ang ating pong boss, ang Diyos, ay nag-expect po na madadagdagan yung value ng kanyang property sa pamamagitan po ng management natin. So yun po, makikita natin sa story na dahil po sa wisdom na binigay ng Panginoon kay Joseph sa kanyang talento, ay nagkaroon po ng solusyon dun sa problema na kakaharapin ng Egypt nung panahon po na yon. So sabi dito, it is the effective, efficient, correct, and timely use of another person's property and resources. Effective, efficient, correct, and timely use. Yan po ang management. Sabi ni Lord sa Matthew 16:19, "I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." So, ang key po, pwede nating gamitin, di ba? Na mag-lock and unlock ng ng provision ng Panginoon. Anything that we need na ayon po sa kalooban ng Panginoon ay pwede po nating buksan para po maging available sa mga anak niya. So tayo po yon, kingdom citizens, children of the living God. We hold the keys, no, to overcoming every crisis. Ano man po ang pagkasunduan natin dito sa lupa ay pagkakasunduan daw, at naniniwala tayo doon sa langit. Sorry sa paggamit ng daw. Ulitin ko. Ano man ang pagkasunduan natin dito sa lupa ay pagkakasunduan sa langit. Amen? So, yun po, tayo po ay managers. Kaya dapat po bilang managers, mapagkakatiwalaan po tayo. Meron tayong disiplina sa paggamit ng resources. Dahil nga hindi ito atin.
Tayo po ay managers lang or steward lang. No? At pangalawa, diligence. Dapat ang managers po ay diligent o masipag. Consistent po sa ginagawa niya. No? At dapat tama ang heart ng manager. Kasi po, ang isang manager na hindi po tama ang puso, may greed sa puso, ay siguradong magnanakaw po yan sa amo. So tayo po, asiguraduhin natin in all aspects, may integrity po tayo. Dahil kung titignan natin yung story ni Joseph, yung promotion na yon nangyari sa kanya because of his integrity. Sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan niya, crisis after crisis, naging tapat po siya sa Panginoon. Hindi po niya tinraydoor yung kanya po mga naging amo. Diba kay Potiphar, pwede na mag-give in siya dun sa panunukso ng asawa niya, pero hindi po niya ginawa. Kahit kay Pharaoh, naging tapat po siya. So tayo po, make sure lang na talagang iniingatan natin yung integrity natin bilang anak ng Diyos, bilang kingdom citizens. Kasi po, ayaw natin na maging stumbling block tayo dun sa mga tao, lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, yun nga po, we have the authority to unlock God's provision in every situation. Ngayon po, dadako na tayo dun sa 10 ways to rise above crisis. Dahil nga po binigyan tayo ni Lord ng management skills, alam po niya na magagamit natin ito para po hindi lang tayo basta mag-survive, kundi mag-thrive tayo sa bawat sitwasyon po na kinakaharap natin. So ano po ang una? To rise above crisis. Meron pong 10 ways to rise above crisis, but I think I will not be able to finish them all. So I'll just present to you 5. 5 of 10. Ayan po. So ang una po is to initiate solutions. You need to initiate solutions in order to get some control of an out-of-control situation. Hingin po natin sa Lord. Tanungin po natin siya, Lord, ano pong gagawin ko? Tapos mag-initiate ka ng solution sa problema mo. See if it works. Adjust your plan if necessary. Huwag po tayong matatakot na mag-try ng mga new tactics, new strategies. At pinaka-importante, do not retreat. Tuloy-tuloy ka lang. Your initiative may prove to be the answer to your problem. Just like Joseph during his time, siya po ang nag-initiate ng solution sa problema. Sa problemang kakaharapin ng Egypt. At tayo po ngayon bilang kingdom citizens, we have the key again to overcoming each crisis. Kaya po, dapat po tayo ang mag-initiate ng solution. Simple lang po ito. Tignan niyo po, look around your community. Maghanap kayo ng problema. Ano po ba yung problemang kinakaharap ng community niyo? And find a solution for that. Yan. Halimbawa, problema sa community niyo. Walang nagsusupply ng tubig, kulang sa tubig. Dun sa mga purified water. So, pwede kang maglagay, no? Pwede kang mag-offer ng service, ng products na bottled water. At naniniwala ako na kapag ikaw ang nagbigay ng solusyon dun sa problema ng community mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Iko-compensate po niya yung pag-i-initiate mo ng solusyon. Yan. So, lagi tayong magtatanong sa Panginoon dahil siya po ang nagbibigay ng ideas po sa atin. Kung makikita natin, dun sa verse na binasa po natin, sabi ni Joseph, Pharaoh, hanap ka ng isang discerning and wise man. Tapos, siya po yung ilagay ninyo in charge dun sa Egypt. Tapos, sabi niya, mag-appoint po kayo ng commissioner. So, nagbigay siya, nag-suggest siya. Tapos, ang ending, since siya yung nakitaan ng Pharaoh, ng qualities, ng pagiging isang governor. So, siya yung naging governor ng Egypt. Ayan po. So, tayo po ang mag-i-initiate dapat ng solution sa mga problemang kinakaharap, again, ng ating community.
Alam nyo po, sabi ni Pastor Wilbert dati, kung yung wicked nga na madiskarte, na resourceful, pinagpapala, what more kung ikaw, godly ka, tapos madiskarte ka pa. Ano na lang pong pagpapala ang kayang maranasan mo sa magitan ng Panginoon. So, initiate solutions. Second, place demands on your potential. Siyempre po, kapag tayo po ang mag-i-initiate ng solution, kakailanganin po natin siyempre ang ating mga natatagong gifts, lakas, yung mga qualities natin na hindi natin nagagamit, no? Such as courage. Kala natin dati, duwag tayo. Mahina loob natin. Pero dahil nga, mag-i-initiate ka ng solution wala kang choice kundi ilabas. I-cultivate yung full potentials mo para magamit mo sa pag-initiate ng solution. So, place demands on your potentials. To help you locate the gifts and character qualities that you are going to need, you must overcome a number of possible hindrances, the enemies of your potential. Ano nga po ba yung mga kaaway na mga potentials na ito? Bakit nga ba hindi natin ma-maximize yung potentials na ibinigay sa atin ng Panginoon? Ito unang-una, disobedience. Look what happened to Jonah when God told him to go to Nineveh. Diba? Yung disobedience niya, anong nangyari? Ang daming naapektuhan. Imbis na magbigay sa ng solusyon, siya pa'y naging cause ng problema. So, wag tayong mag-disobey sa Panginoon dahil alam naman po natin that His will is always good, pleasing, and perfect. Tapos, pangalawa po, kasalanan, sin. Sin is a declaration of independence from your source, who is God. You cannot discover your potential without the help of the one who created you. Tama naman, di ba? Bilang creator, siya ang nakakaalam ng purpose mo. At kung ikaw ay makasalanan, syempre malayo ka sa Diyos, patay ang relationship mo sa Kanya. Na-cut off ang communication mo sa Kanya. So, paano mo madidiscover yung full potentials mo? And then, fear. Ito po yung matagal kong struggle talaga. Kasi ako po talaga ay sobrang matatakutin, mahina loob ko. Yan. And if you allow fear to rule you, you end up dwelling on what could go wrong rather than what could go right. Iniisip mo agad, paano kung mag-fail? Paano kung walang bumili nito? Paano kung di tangkilikin ito? So fear. To tap into your potential, you must neutralize your fear with faith. Kapag nakakaramdam ka ng fear, read the Word of God, listen to the Word of God, and faith will neutralize your fear. It will overcome your fear. Yan. So, pang-apat, discouragement. God will not allow you to face a crisis that is too great for you to conquer. He will definitely help, kapatid. So, tanggalin na natin yung discouragement and replace it with faith. Number 5, procrastination. Do not drag your feet. There is no time like the present to get moving. Sabi sa Ecclesiastes 11:4, don't sit there watching the wind. Do your own work. Don't stare at the clouds. Get on with your life. Kapag nasa gitna ka ng krisis, wala kang karapatang tumunganga at mag-antay ng biyaya. Wala kang karapatang i-delay kung ano man yung mga gustong ipagawa ni Lord, kung ano man yung mga gusto niyang matutunan mo na. So, procrastination. Huwag kang mag-cause ng delay sa plano ng Panginoon. Don't stare at the clouds. Nakatunganga ka lang, nag-aantay ng immediate relief. Get on with your life. Do something. Because you have the keys to produce wealth. Next, past failures. Isa pa tong kaaway ng ating potential. Refuse to be a loser no matter how many times you lose. Do not allow yourself to be paralyzed by memories of another time when an initiative failed. Kung merong mga pagkakataon na nag-initiate ka tapos hindi nag-succeed, try again.
Don't let your past failures define you. Si Lord ang nagsabi, kaya mo, paniwalaan mo yon. Huwag mo nang balik-balikan pa yung mga naging pagkakamali, yung mga failures mo in the past. Tapos, pang-pito, the opinions of others. Alam nyo, maganda o pangit yung gawin mo, laging may sasabihin yung ibang tao against you. Because you cannot please everyone. Huwag mo nang intindihin yung magiging opinion nila. Ano ba yan? Nakailang negosyo na yan, pero parang wala namang nangyayari. Ano ba yan? Wala namang breakthrough. Ano ba yan? Tagal-tagal ng Kristiyano, mahirap pa rin. His opinion is the only one that matters. Ano ba yung opinion ni Lord sa'yo? Ano ba yung word na pinangahawakan mo? At syempre, kagaya ng sinabi ko kanina, may word, may action. So yun, wag natin hayaan yung mga opinion ng ibang tao. Ay, hindi mag-work yan. Ay, ganito. Although hindi naman masamang makinig sa suggestion ng ating mga kaibigan. Kaya lang dapat piliin natin yung pakikinggan natin. Wag na tayong magtanong, manghingi ng advice dun sa mga taong alam natin na wala namang itutulong sa atin o wala namang kayang gawin, kundi i-discourage tayo. Doon tayo syempre sa may prinsipyo na katulad ng prinsipyo natin. Pangwalo, distractions. Whatever does not help your progress hinders it. Obeying God too soon or too late is disobedience. Keep your focus. Do not let momentary urgencies deflect you. So maraming distraction sa buhay. Pwede minsan, boyfriend, girlfriend. Ano pa? Yung pangarap mo. Yung ibang pangarap mo, nasa tingin mo, hindi gusto ni Lord para sa'yo. Yan yung mga distractions. Yung mga gustong-gusto mong gawin talaga. Pero obviously naman, hindi talaga kalooban ng Panginoon. And, aside from distraction, yung pang-siyam, success. Even success, no? Pwede maging kalaban ng potential natin. Bakit? Paano mangyayari to? Siyempre, kapag successful ka na, diba may mga taong yun na yung nagiging comfort zone nila. And ang tendency, nag-i-stay na lang sila doon. Akala nila, yung success na yun na yung destiny nila. Hindi nila alam, meron pang much greater plan si Lord sa kanila. So, tandaan po natin, an occasional success is a great encouragement. But, you may not be at your destination yet. Yan, yung sinasabi ko. Successful ka na, okay na ako, Lord. Okay na sa akin to. Ito na lang ako, Lord. Pero, yung Lord mo, may-ari ng universe. Napakalaki ng plano niya para sa'yo. So, wag kang magsettle doon sa mga bagay na hindi pa yun yung talagang pinapagawa niya sa'yo. And pang-sampu, tradition. Move beyond the way you've always done it. If you intend to overcome your time of crisis, there is always a better way. Dare to try something different. Sometimes, diba? Not sometimes, but in our world, in our time, napaka-importante po na mag-adapt tayo to changes. Diba? Kasi, kapag hindi tayo nag-cope dun sa changes, mapag-iiwanan po tayo. So, wala pong masama sa tradition, pero tignan natin, ano na ba yung nangyayari sa mundo? Relevant pa ba yung mga bagay na pinangahawakan mo? Applicable pa ba yung mga tradisyon na kasanayan mo na? So, let's try something different. Next, wrong environment. Carefully look at how you spend your time and energy and the people you associate with. Is this atmosphere helping you to overcome your crisis situation? Alam niyo po, narinig na rin natin to sa mentoring na kung yung mga taong pinapakasamahan natin ngayon ay hindi po talaga makakatulong para marating natin yung destiny natin, wag na tayo mag-aksaya ng oras with them. Hindi naman sinasabi po na, ay dapat hindi mo na, i-cut mo na yung relationship mo o i-cancel mo na itong mga taong to. Hindi po ganon. Kumbaga, wag ka lang masyadong mag-dwell sa kanila.
Kung nakaka-drain sila sa energy mo, wag ka na masyadong mag-aksaya ng panahon with them. Lagi mong titignan yung mga tamang tao na dapat na makasama mo doon sa journey mo. Ayan, kaya napaka-importante po ng Brother's Keeper, ng ating pong small group fellowship. Kasi po doon po, iisa po ang ating tinatanggap, iisa ang ating prinsipyo, kaya po mas nagiging madali po kung sila yung mga taong makakasama natin sa atin pong journey. And comparison, pang 12. Avoid comparing yourself with others. Do not try to become someone else. Instead, aim to become the best possible you, making the most of your unique qualities. Never ever compare yourself with others. Iba po ang qualities na ginawa ni Lord sa kanila, binigay ni Lord sa kanila, at iba po sa'yo. Kaya dapat mag-focus ka lang sa kung ano yung meron ka. At yun ang gamitin mo para i-glorify si Lord. Next, 13, opposition. When you encounter roadblocks, do not turn back or camp out in the road. Do not compromise your plans unless God tells you to do so. Hindi natin maaalis yan. May mga opposition talaga sa lahat ng ginagawa natin. Sabi ko nga kanina, ang dapat na mag-matter lang ay kung ano yung sinasabi ng Panginoon. As long as you're doing the right thing, the will of God, wag mo na pong intindihin yung mga oppositions na yan. And pang 14, pressure from society. You may feel that you are swimming against the current. You may receive no encouragement at all. That does not mean you cannot succeed. Maraming pressure ang society. O ano? Kaya mo ba talaga? Ano nangyari? Ano nang balita dun sa ginagawa mong solution? Maraming pressure, no? Pero kapag focus ka dun sa pinapagawa ni Lord sa'yo, dun sa big picture, hindi mo na po iintindihin itong mga pressure na to na galing sa society. Every time you come up against a crisis situation, remember that you do have the right stuff inside. God planted it in you, and He may have allowed this crisis specifically in order to cause it to grow. Without delay, tap into your potential. So, nasa atin na pong puso natin, sa ating spirito, ang mga bagay na kakailanganin natin para po paglabanan ang mga krisis. Maipanalo natin itong krisis na to, itong battle na hinaharap po natin. Pangatlo, sa 10 ways to rise above crisis, I test the creativity of your team. Yan, napaka-importante po na sa ating pong paghahanap ng solusyon, meron po tayong mga kasama mga tao. Remember, we were created as social beings. Hindi po tayo pwedeng mag-isa kasi mapapagod tayo. Walang mag-encourage sa atin. Hindi po natin kaya mag-isa. Lagi pong design ni Lord to work with a team. Sit down with them and say, okay everybody, let's find some new ways to think. Yan. Kung meron kang kaibigan na alam mo na makakatulong sa'yo, tanungin mo sila. Hingi ka ng suggestion. Hingi ka ng advice para ma-overcome yung isang krisis. Yan. We are social beings again. No? Sabi dito sa Genesis 2:18, it is not good for the man to be alone. So we have to work hand in hand. Sama-sama, walang iwanan, walang laglagan. Maximize the full potentials of each of the member of your team. Yan. Kaya, gawin na natin lahat para isama sila sa discipleship, sa mga seminars, trainings,
for them to receive the principles, foundational truths that can only be found in the Bible. At alam nyo po, kapag tayo po ay may isang prinsipyo, hindi na po mahirap sa atin na mag-come up sa isang idea na talaga namang makakatulong para matugunan po yung pangangailangan ng ating society. Pang-apat po, believe in your ability to solve problems. You must believe that you have the capacity to solve the problems you are facing. After all, you are a child of the King, and He can supply you with anything you may be lacking. Your ability to solve problems stems from His unlimited ability to solve problems. Yes, limited lang yung kakayanan natin. But our God, our source is unlimited. So kung ano man po yung wala sa atin, isusupply po ng Panginoon yan. Ibibigay niya sa atin yan. Kaya paniwalaan mo yung Diyos na gumawa sa'yo, yung mga abilidad na binigay niya sa'yo, para solusyonan yung mga problemang kinakaharap mo. As a child of the King, your kingdom supply flows through your righteousness. Righteousness affects God. He is righteous, and He has made it possible for us to reflect His righteousness. Ayan po, righteousness. Alam natin the kingdom of God is righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. So righteousness napaka-importante po. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. That's in Matthew 6:33. So paano ba mamuhay ng may righteousness? Being obedient to the word. Yun lang naman po talaga. Because nandun na lahat ng prinsipyo, utos, nasa salita ng Panginoon. Kung tutuparin po natin, gagawin natin kung ano yung gusto niya, we will be called righteous. At kapag righteous ka, all these things will be given to you as well. Seek first His kingdom and His righteousness. His kingdom is His rule, reign, and authority over our lives. At ang panlima po, look at what you have, not what you don't have. So when you want to rise above a crisis, especially a financial crisis, you need to look at what you have already, determine how to use it, and stop fretting about what you do not have, especially if what you do not have is some luxury item, not something you truly need. Kapatid, ano ba ang meron ka? Huwag mo nang tignan, huwag mo nang hanapin yung wala sa'yo. Ano yung meron ka? Alamin mo kung paano mo magagamit ito. Alamin mo kung paano ka pagpapalain ng Panginoon through your gifts, through your ability, through your resources. At hindi ka po bibiguin ng Panginoon if you are obedient to His word, if you are living righteously before Him. Alam nyo mga kapatid, kung ano man ang sitwasyon na meron tayo ngayon, laging meron tayong hawak na susi. Ngayon na alam na natin, it's the management key. Hawakan natin, susi, gamitin po natin yung authority binigay sa atin every day. We read and study the Word of God. We receive revelation from Him. Gamitin po natin itong mga to para mag-rise above tayo dun sa sitwasyon natin. Kayang-kaya mong tapusin yan. Kayang-kaya mong lagpasan ang mga pinagdadaanan mo ngayon. Because your God is the maker of heaven and earth. And He will never leave you nor forsake you. And you have the authority, you have the key to overcoming each crisis, to rising above each crisis. Kailangan mo lang kapatid, again, alamin. At ngayong alam mo na, gamitin.
Yan po, hindi pa tayo tapos. Malamang po ang magtutuloy nito ay yung susunod na magpipreach. Hindi ko po alam, pero po, alam ko po na ibibigay rin ni Lord sa inyo yung kadugtong po nito. Hindi ko lang po alam kung ako o ibang tao yung magtutuloy nito. Pero definitely, baka asawa ko na lang. Ayan po. So, yun po. Salamat po sa pakikinig po ninyo ngayong umaga, salita ng Panginoon. I am praying na nagkaroon po ng buhay, no? Buhay sa inyong spirito as you received the Word of God today. Maraming salamat po dahil alam ko po na kahit po napakabigat ng sitwasyon ng iba nating kapatid, ay nandun po na nagiging inspiration po sila sa atin. At tayo po samahan po natin sila sa ating mga panalangin. Salamat po sa inyo dahil hindi po kayo nang iiwan. Sama-sama pa rin po tayo hanggang ngayon sa ating pong paglakad bilang iglesia. At alam ko po na ang Lord po ay magre-reward po sa bawat isa sa atin. Sa pagpili natin na suportahan, ingatan ang isa't isa. Alagaan po ang isa't isa sa panalangin. Tulungan po ang isa't isa. So, wala pong iwanan, walang laglagan, sama-sama po tayo. Tayo pong lahat ay manalangin, pero po bago ang lahat, ito po, basahin natin lahat. God is investing so much of His Word and Spirit in us to intensely prepare us for the coming days ahead. From Pastor Wilbert Putial. Lahat po ginagawa ng Panginoon, kagaya ng sinabi ko kanina, para po yung mga katotohanan na dapat alam na natin ay talagang ma-receive na natin. Ang kanyang salita, ang kanyang spirito ay talagang maranasan natin sa buhay natin para po magkaroon tayo ng lakas, no? Para mapagtagumpayan yung mga pagsubok na darating sa mga susunod na araw. Salamat po sa inyo and God bless you all. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, sa umagang ito, sa iyong mga salita na aming tinanggap. Salamat, Lord, that you are investing much of your Word and Spirit in us, Lord, to prepare us for the coming days ahead. Lord, we are thankful, Panginoon, because you are always with us and you promise, Lord, you are promised that you will never leave us nor forsake us. At sa battles, Lord, na aming kinakaharap, nandun lagi ang katagumpayan mo. Nandun lagi ang pagka-comfort ng Banal na Espiritu Santo sa amin. Lord, we lift up to you, Lord, lahat, Panginoon, ng aming po mga kapatid na nasa pagsubok po sa mga sandaling ito. Dalangin po namin na kayo po ang patuloy na humawak sa kanila, Panginoon. Patuloy nilang maranasan ang provision mo, protection, at higit sa lahat, Lord, yung presence mo sa buhay nila. Lord, lahat ng salitang itinanay mo sa kanilang spirito ay magamit nila, Lord. Magamit po namin sa mga panahon na ito, Lord. Thank you, Lord God, na kayo po ay laging nagtatagumpay at kami po, Lord, ay kasama sa tagumpay mo, Panginoon. Salamat. We bring back all the glory to you, Lord. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po muli. God bless.